So check natin yung voltahe. Oh, bakit nag 5 na lang? Dapat aangat. Yun oh. Kumukurap-kurap mga idol oh. Eh mag-a-action mamatay. Patay. Yun oh, lakas. Isa pa. So goods po yung kanyang dalawang charging. Pero para masabi natin goods to, dapat wala itong ground. Dapat pag sinipa, hindi Sigma mga idol oh. Wiring problem. So umaandar po siya, pero pag binubuksan natin yung mga accessories o ilaw, kaya nito ay namamatay po siya. Kurap-kurap po. Ayun, nag-action mamatay oh. Pero mayroon naman siyang neutral. Ayun. Yun oh. Kumukurap-kurap mga idol oh. Eh mag-action mamatay. Patay. Yun, nabaklas na po natin at nagpalit po sila pala ng regulator. Ayan, 5 wire. So medyo maliit po siya no. Full wave siya pero maliit. Kaya siguro hindi nakakaya yung kuryente. Tapos ayusin na rin po natin yung mga wiring yan dyan no. Ayan, kasi medyo magulo. Tingnan nyo naman yung kanyang ignition coil no. Yung wire papunta sa ignition coil. Grabe oh, alog oh. So pag nagba-vibrate, eh lalo na yung motor na to ma-vibrate. So gagalaw to. Yan. Right, so bago natin i-check yung kuryente, check muna natin yung supply na binibigay ng stator. Mamaya may problema yung stator kaya hirap yung kanyang bagong regulator. So dito nga mga idol, nabanggit sa atin ni Tropa, nagpalit po siya ng bagong regulator kasi yung kanyang dating battery ay naglobat, tapos nagpalit sila ng regulator, tapos bago din po yung kanyang battery. Pero 2 araw pa lang daw ay naglobat na po yung kanyang battery, no? Hindi na po umaandar ng maayos, namamalya na po yung kanyang motor at hirap na po itong umandar nung dinala nga ito dito sa atin mga idol, no? So ano nga ba yung problema nito? Battery nga ba? Stator nga ba? Regulator nga ba? O kanyang battery mismo? So sa video ito, talakayin natin yan isa-isa no, kung saan talaga yung sira, tutumbukin natin yan sa video na ito. Alright? Yun, so binunot muna natin sa pagkakasakit. I-check natin itong dalawang yellow no, yung kanyang charging. So dito sa part na ito mga idol, inuuna natin i-check yung kanyang stator coil. Ayan, ayan. So itong isang yellow ng ating charging, test natin to, tapos yung kabilang test light natin, tutusok natin sa yellow. Dapat good siya ni ilaw no. Yeah, so try natin. Papaisipan tayo. Yun oh, lakas. Isa pa. So goods po yung kanyang dalawang charging. Pero para masabi natin goods to, dapat wala itong ground. Dapat pag sinipa, hindi ilaw dito sa body. Pag umilaw, may problema tayo dyan. So yun, wala. So kabila naman. So pag ito okay, satisfied, walang problema yung stator. Game. Yon, wala. So iilo lang talaga siya dito. So sa isang last na. Yon, umiilaw. So walang problema, ibalik na natin. So tape muna natin kasi binaklas natin. Ayun. So ang nangyari dito, tinanggal ko po yung sakit kasi napansin ko po sa kanyang sakit, may mga corrosion, kalakalawang, dumi na. Baka magka-problema pag bumibiyahe no, magkaroon ng pag-alog at iinit po yung sakit na ito no mga idol. Kaya nirekta na lang natin, mas solid po. Ayan. So syempre nagpaalam muna tayo sa may-ari, baka hindi siya payag na irekta natin. So agree naman siya ginawa natin, kaya ayun na, diniretso na rin natin. Pero kung may mga bago kayo nawang sakit, so palitan nyo na lang ng sakit para hindi magka sakit.
So, na-check na natin dito. Ngayon, check natin yung voltahe ng kuryente ng kanyang battery. Demonyo ka. So, yung mga idol, no, check muna natin yung kalagayan ng kanyang battery. Kasi battery ni Tropa ay bago. Kita nyo naman, no? Ayan, original, Dewey. Shout out. Yun. So, check natin kung ilan yung karga ng kanyang battery. No? Gamit yung ating tester. Yun, so malakas pa naman, 11 na lang, wala na sa 12 volts. Pero pag umandar, no, check natin 'yan kung kumakarga. So try pa daw natin sir pandar. Kung umandar. Kung kaya pa umandar. Lakas oh. Yun, umandar. So, check natin yung voltahe. Oh, bakit nag 5 na lang? Dapat aangat. Ano ba yan? Revolution daw. Sa iba pa revolution natin. Dapat aangat yan. Yun, wala oh. Drops. Ayan lang. Yo! So, yun, tinulungan na tayo ni customer. Yun, so pa-revolution nga sir. Yun, wala oh. Ano yun? Gasoline. Gasolina. Okay na to. So yung mga idol, napansin naman natin na nung ni-revolution ay hindi nagkarga. Hindi talaga tumataas yung voltahe. Ayan. Ilan na yun ang karga oh? 4 na lang mga idol, 4 volts na lang. No, kanina 11, no binuksan yung susi, hinigop yung kuryente, naging 4 volts na lang. Patay susi. Oh, patay sa susi. Patay sa susi 6. Pag binubuksan, so kinakain yung kuryente. So yung regulator, napansin natin kanina, kahit nire-revolution ay hindi umaangat. So ibig sabihin, hindi match yung ginawa nilang, yung kinabit nila ditong regulator, no? Napakanipis ang regulator na ito at maliit. So meron tayo ditong regulator na gamitin. Ito lang yung available natin sa ngayon, pero pwede ito rito. Ayan. Ayan, no? So titignan natin yung pagkakaiba before and after nung nakakabit niyang kanyang regulator. Dito 5 wire, ikakabit natin 4 wire, no? Rectifier mga idol. Ayan. So full wave din to mga idol. Okay? So ikabit muna natin. So sa pagkakabit naman nito, color code lang. Color code. Kung mapapansin natin, bago ko siya i-color code mga idol para mabilis tayo. Ito po yung kanyang wiring ng regulator niya, oh. So, stock wiring niya kaparehas nung sa atin. Ayan oh. 4 lang. So, magmamatch talaga to mga idol. 4 yung kanyang wiring, 4 din dito sa galing sa kanyang stator. Ayan, 2 yellow, tapos green, tsaka yung red yung charging. Yung pink, kakabit natin sa yellow, tapos yung yellow dito sa yellow. Kahit magkabaliktaran kabit natin dyan, ayos lang yan. Okay? So dito yung ginawa kasi nila, yung kinabit nila, yung may 5 wire mga idol. Pero napakaliit oh. Hindi nyo naman. Ang layo ng difference. Diferensya. Pero hindi na ako diferensya. Okay. So i-color code ko lang mga idol. I-color code lang natin. So si pink lang yung hindi ka parehas. Pero ilalagay lang natin yan sa isang kulay yellow. Kahit magkabaliktad, ayos lang yan. Okay, so kabit ko muna at check natin yung kuryente pag naikabit na natin. Habang nagpapaliwanag tayo dito na pwede natin gamitin itong isang regulator kasi pwede naman talaga ito, ay biglang dumating po yung ating order na lihuwan na regulator na 5 wire. So mas maganda itong gamitin kasi may control po sa kanyang voltahe. Kaya ito yung gagamitin natin. So yung mga idol, lilipat natin dito sa kabila yung regulator. At hindi natin ginamit yung pinakita natin ng regulator na isa. Kasi nakita ko meron pala akong lihuwa. Ayan, lihuwa na regulator na brand. So mas maganda to.
Ayan, so check natin yung kanyang charging kasi yun yung problema kanina eh. Yan kanina hindi makita, no? Wala tayong makita dyan na register nung pinapaandar natin. So maandar na siya. Ano? So hindi na namamatay. Kaya namamatay, di ba? So ngayon, check natin yung voltahe. Yun, gamit yung ating tester. Check natin yung ilan, kung kumakarga o hindi. Alain daw, partner, tusok ito. Yun. Ano, naka-off. Yun, no? 13 na mga idol, no? Kanina, 5 lang, no? 5 volts lang. Revolution mga kumaidol. Yun. Babago naman, no? Right. So goods po siya. So may isa pa tayong pamaraan sa pagte-test ng regulator kung okay, no? So gagamitin natin itong ating bombilya. Pag ito napunde, abang nire-revolution ay patay. May problema. Pero pag hindi, goods yan. Okay, revolution. Lakasin mo, lakasin. So hindi na punde, steady lang po yung kuryente. So ibig sabihin goods po yung charging nung kinabit nating regulator. Right? So yun po yung naging problema, charging, no? Okay, so ibalik na natin at para matry natin yung ibang accessories. Ilaw, may ilaw na yan, no? Ilaw na, si sir, oh. Okay, no? Medyo mahina pa. Sa dashboard gumagana na po yung mga indicator. Ayun o, yung signal. At iba pa, naka-neutral. Headlight. Ayun, okay na naman. Kill switch, gumagana. Okay, so ibalik na natin. At yung mga ibang wire na konting detalye na lang ng wire, lilinisin natin para maganda-ganda. Eh yung ginawa natin, oh. Kabila tayo, kabilang ho yan. So yun mo yung ginawa natin sa wire nya. Nilinis na po natin. At ibabalik na natin yan. So dito na lang, no. Pag tape na lang ako dito, konti na lang yan. At tapos na tayo. Alright. So may shoutout ka, idol? Shoutout ka na mga kuhan. Awatan lubi at tuminamos. Adit founder. So ayun mga idol, at binabalik na po natin yung kanyang cover. Ayan, so usapang wiring mga idol, ayaw mag-charge, no? Pag usapang charging, lobat, check agad natin yung regulator. Minsan ayaw mag-charge, goods yung regulator kasi may problema yung ating stator coil, no? Sabi nila hindi daw aandar yung motor pag walang battery, no? Hindi aandar pag may sira yung regulator, no? Pero pag goods ang regulator, kahit walang battery, goods po yan kasi nag-charge po yung ating regulator pag umaandar po yung ating makina. Alright, so yung regulator yung magsusupply sa ating accessories, no? Sa ating CDI, etc. Alright, so sana sa video na ito mga idol na ginawa natin ay meron kayong tips at kaalaman at kung anong regulator yung gagamitin natin, no? Ayan, so hanggang dito lang muna yung video natin mga tropa. Maraming salamat po sa mga nanood ng video at umabot hanggang sa part na ito. Alright, so dito lang muna tayo. Peace out na ng mga tropa. Bye bye, maraming salamat po. Ingat. Salamat Shopee. Tsura. Iton mo na sa karni. Para naman mag-isda tahan eh. Yon, kung may tanong kayo mga idol ko paano ikabit po yung 5-wire na regulator po na ginamit natin dito na lihuwa, ay color code lang naman yung mga idol doon po sa inyong stator coil, no? Sa ating stator coil ay mayroon po dalawang kulay yellow dyan. Yung yellow dyan ay yung po yung ating ikakabit din naman sa ating lihuwa na regulator. May dalawa ding yellow doon. Tapos yung ating accessories wire
na kulay black, meron pong kulay black doon po sa ating regulator, doon po natin yan ikakabit. No, kung gusto nyo ng full tutorial kung paano yung gawin, meron po tayong mga videos dyan kung paano install po yung 5-wire na stator coil, yung may kulay black. Alright, so hanggang dito lang muna yung video natin mga idol, mga tropa. Kung meron po kayong katanungan dyan ay mag-comment lang po kayo sa ating comment section. Ayan, so dito lang muna tayo. Bye bye, salamat.